Hi guys! So, kumusta naman yung mga trades nyo last week? Mga pumaldo naman ba tayo? So, fundamental updates tayo. Kumusta ba yung mga nangyari sa data reports last week and last week? Kasi June 14 na ngayon. So, we're halfway of the month. So, meron na natin yung mga reports sa mga importante such as NFP, job report, and CPI, PPI, which is yung inflation report. So, last June 5, which is first Friday of the week, normally yung NFP, yung job report na re-release yan, first Fridays of the week. Sorry, of the month pala. So, yung non-farm payroll, report yan ng mga labor market. And so far, ang resulta last week was actually strong. So, third consecutive month na yan na strong ang job report ng US dollar. And ang unemployment rate stayed at 4.3%. So, di pa rin siya nagbago. So, anong impact nito sa US dollar? So, eto, since maraming mga may trabaho, yung unemployment rate is same. So, ibig sabihin, maraming sumasahod. Pag maraming sumasahod, maraming gumagastos. Kapag maraming gumagastos, maganda yung sa ekonomiya. Kasi merong money circulation dun sa specific na bansa na yung siya sa US. So, anong impact nito? This is bullish for US dollar. So, kapag bullish sa US dollar, ano to kay gold? So, if you're trading gold, just like me, may pressure to kay gold. That is why, bearish si gold. So, noong June 10, nagkaroon ulit ng data report which is sa inflation naman. So, na-release yung data about Consumer Price Index which is CPI. Doon natin nakikita yung inflation. Kumbaga, ito yung data wherein makikita natin kung gano'n tumataas yung inflation o tumataas yung doon sa specific na bansa na yun. So, actually, yung CPI is 4.2%, which is the highest from the last 3 years. Though in line naman siya with the expectation ng market. So, wala siyang gulat factor. Kaya ang impact nito sa gold, actually supposedly dapat bullish talaga kapag inflation, bullish dapat kay gold yan. However, because yung expectation is already, andyan na kumbaga, parehas naman sa expectation ng market, so hindi naman siya ganun naging impactful with gold. Ganito kasi explanation yan. Kapag tumataas yung inflation, ibig sabihin bumababa yung purchasing power ng pera. Kaya most of the time, yung mga investors, bumibili sila ng gold para maprotektahan nila yung value ng pera nila. So, supposedly, mataas na inflation, bullish kay gold. Yun, kung ang titingnan lang natin is yung CPI, bullish yan kay gold. Pero, matataka ka, bakit hindi lumilipad yung gold? Kasi supposedly, ang taas ng inflation, dapat tataas yung gold, diba? Kasi hindi naman ganun ka-importante actually yung inflation, kung mataas ba siya. Kasi ang mas importante ngayon sa market, mas mataas ba to o mas mababa ba to sa expectation? Say for example, ang forecast, 4.2%. Tapos, ang lumabas na actual data report is 4.2% din. So, kumbaga, wala na siyang surprise, wala na siyang gulat factor. Kasi, kumbaga, na-price in na ng market yung lumabas na report. Kumbaga, parang sa exam, say for example. And-expect mo 90 yung score mo eh. Tapos, lumabas na resulta, 90 din. So, hindi ka nagulat. Parang, okay, expected ko naman na yan. Pero kapag ang lumabas na score mo is 95, doon ka nagugulat, doon nagkakaroon ng reaction. Same with the market din, ganun din. Nagkakaroon siya ng massive reaction doon sa market. Makikita mo yung galaw ng market kapag above expectation siya or below expectation. So far, yun lang naman yung mga reports na significantly nakaka-impact sa gold na kailangan natin bantayan. So, yan nagising ang ating bata-batuta. Hello! Ay, hello ka sa kanila. Hello, mga netizen! So, check lang natin ngayon. Next naman natin, after our fundamental analysis, is technical analysis. So, wait lang. Wait lang. So, ayun lang guys. Be right back guys. At tayo ay magpapadede muna.